another video, another new loan app, I think, no, itong si Credit Kaagapay. Na some of my viewer talaga nire-request ito last year pa. Hindi ko na siya masyadong pinapansin, guys, which is na-notice ko na rin naman talaga ito last year pa. Which is na-notice ko ulit siya kasi ngayon na nakalagay dito, quick loan for teachers daw. Kaya hindi ko siya sinubukan before kasi nga, ganito yung kanilang pa-ads for teachers. Hindi naman ako teacher, di ba? At hindi naman tayo lahat teacher dito. Pero eto na nga, dahil nga sinilip ko siya at sinubukan ko siya, hindi pala talaga siya pang teacher lang. This is for everybody. Kaya nga student, freelancer, or unemployed is pwedeng mag-apply dito. Kasi ako, na-offeran niya ako. Hindi naman ako teacher, guys. Nagbibigay siya ng instant loan offers sa atin lahat. Hindi naman siya nanghihingi ng income proof or any documents na nagpapatunay na yan yung profession natin. And don't worry, hindi siya auto-disbursement. Kaya buti na lang, nasilip ko itong loan app na ito, which is, madami na siyang reviews at downloads at mataas din yung rating siya dito sa Google Play Store, ha. Anyways, downloadable siya sa Google Play Store, guys. Nagkaroon ng update itong app na ito last December 2025 lang. Kaya masasabi din natin na bago pa din po siya. Well, before I start, guys, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored as an online loan apps reviewer po. Nagbibigay lang tayo ng tamang expectation dito before trying this loan app, and basically based on my personal experience lang po ito. So, by the way, if you're new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps, legit man or hindi. Nagbibigay po tayo dito ng tamang expectation, legit tips, reviews, and recommendation on what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, back to this Credit Kaagapay loan app. So, tinignan ko po sa app details niya dito, no, sa kanyang description po na nakalagay dito, yung kanyang business name daw is Credit Kaagapay. So, under daw po pala siya kay Philippine Cash Route Lending Corporation authorizing Kaagapay Platform Incorporated to use its lending license. So, yun yung nakalagay dito. Hindi yun galing sa akin. So, binabasa ko lang. Kasi mahalaga kasi na malaman natin kung itong loan apps po na ito is licensed to operate siya or nasa SEC website siya under sa list of recorded online lending platform. At chinek ko kaagad dito na under nga daw po siya kay Philippine Cash Route Lending Corporation. So, nandun po siya. So, legit na licensed to operate. Pero, hindi natin sure kung talaga legit ba talaga itong si Credit Kaagapay since ina-authorize lang naman siya. Kaya nga, di ba, sinisilip natin talaga ito para malaman natin kung okay ba yung kanyang offer sa atin, okay ba yung interest rate niya, kung pabor ba sa atin, kung okay siya in the long run. Well, anyways, dinownload ko po yung app, no, for me to try. Ako na yung nag-take ng risk dito, kaya keep watching lang muna kayo sa mga hindi pa alam tong loan app na ito or hindi pa na-encounter. And then dito po, we need to input our mobile phone number agad. So, we can use naman daw our account sa Google or we can log in with Facebook. So, syempre, hindi natin ginagawa yan. In-input ko po yung aking mobile phone number dito. Sundin lang natin yung instruction dito. And then, after po nyan, magbibigay sila sa atin ng ating OTP. And then, after po nito, we need to agree and authorize daw pong mga nandito po na nakalagay. This is very common sa mga loan apps po talaga na pinapa-authorize or pinapa-agree nila to. Kaya, di ba, ako na nag-try ng risk dito. So, anyways, and then, after po nito, isang bumungkod po sa atin is yung kanilang list of IDs po na tinatanggap po nila. For you to have an idea po, ito po yung mga IDs po na nire-require po ni Credit Kaagapay. So, pipili lang po tayo ng isa lang po dyan. Pinili ko lang naman po is si PhilHealth ID, the list that I can give sa mga loan apps talaga. And then after po nyan, pipicturean po natin. And then dito po sa baba, we need to fill up or i-input po yung ating first name, middle name, and last name. So, meron naman pong nakalagay na dito, parang nag-auto-capture yung details po. And then lalabas din po talaga yung pinaka-details po ng ating ID dito. Hindi na natin kailangan fill upan. So, i-check lang po natin kung tama ito. Nag-auto-capture siya kasi valid naman yung aking ID. So, after po nito, tinatanong na po nila yung aking educational level, monthly income, industry type, employer, Facebook account, no, at required siya, guys. Hindi siya optional. We can put none or NA if hindi talaga tayo confident na ibigay yung ating Facebook. Kasi sa akin, nilagay ko lang dyan NA or none. Well, dito pala sa industry type, guys, no, dito po ay pipili tayo na ating status of employment, yung ating job description po, no. So, dito po may nakalagay na freelance, may nakalagay pa nga na student, may nakalagay na others if hindi available dito yung ating employment status. And then, dito sa emergency contact po, tatlo po yung hinihingi po nila dito, no. Hindi po natin kailangan i-manually fill up po kasi magdadirect siya sa ating phone book list. So, tatlo po yung hinihingi nila again. And then, kapag po natapos na po natin tong portion na ito fill upan, so click lang natin yung submit now and then agad-agad mag-facial recognition po tayo dito. So, tatapat lang natin yung ating mukha dyan sa screen and then after po nito, nag-commercial po si Mocha Mocha na parang
kasama niya dito. So, in-skip ko lang yung kanilang commercial and then nag-proceed na agad tayo dito kay Credit Kaagapay na meron daw akong approved loan offer of 5,000 pesos. So, ito po ay dalawang loan po ang na-approve ako, which is very familiar na sa akin, which is the first one, si Cash Me Loan Up, and the second one is si Fast Cash VIP. Which is itong dalawa na ito, na-feature ko na na-feature ko na po last year si Cash Me at si Fast Cash VIP. So, nag-total siya again ng 5,000 because 3,000 ang offer ni Cash Me sa akin. 2,000 ang offer naman po ni Fast Cash VIP. Well, anyways, no, dalawang loan up lang po ako na-approve dito, pero meron daw akong awaiting approval sa mga loan up na nandito sa baba, like kay Muka, Supreme Money, and etc. So, dito medyo mapapaisip ka, alam mo naman tong mga loan up na ito, no, matataas yung interest rate nila din 7 days to pay. Kakaloka, diba? But anyways, dito lang tayo sa na-approve ako, which is itong si Cash Me at saka si Fast Cash VIP. So, kilik ko yung details ni Cash Me. Meron silang repayment term po sa akin from 6 months up to 12 months. And then yung daily interest rate ko daw, isa sa 0.3% lang. Kinlik ko itong repayment calculator para malaman ko yung aking repayment amount. So, sabi niya kanina, 3,000 daw yung aking loan offer. Pero dito, ang pinaka-minimum na malo-loan ko is 2,000 up to 30,000 pesos. So, itong 2,000 pesos na loan offer ko po na ito, no, ang pinaka-total interest rate niya po is 1,080 pesos. And then, 6 months to pay siya. Monthly daw yung repayment ko. Meron ako monthly interest rate of 180 pesos. So, lumalabas po yun. For 6 months to pay, 54% of my loan amount po. Yun po yung pinaka-interest rate nila sa akin. Ang taas, diba? Pero 6 months to pay yun. 9% lang po yung interest rate niya sa akin monthly. Well, inopen ko yung details ni Fast Cash. Ganun siya repayment term sa akin from 3 months up to 6 months. Well, 2,000 din po yung kanilang pinaka-base na loan amount po nila sa akin. And then 3 months to pay. And then meron daw akong total interest rate of 630 pesos. So, based sa computation ko, 31.5% po yung kanyang interest rate for 3 months to pay. And then kung monthly interest rate naman, meron siyang interest rate sa akin of 10.5%. Which is natataasan pa din ako doon na. And then I didn't find din naman na okay sila utangan nga. Kasi nga na-review ko na sila before. Saka mamaya, 7 days to pay lang din ito katulad before. Or katulad sa mga other loan apps na nasubukan na po natin. Well, pinaka-take ko lang dito, confirm na hindi nga siya for teachers only ha. So, this is for everybody. Nakita nyo naman kanina na offeran pa rin po ako kahit wala akong pinrovide na kahit anong income proof. At don't worry guys, hindi siya auto disbursement, no. We have the choice pa din kung gusto po natin na mangutang dito kasi wala naman po akong pinilapan pa dito na disbursement account. Well, for me, hindi ko lang talaga siya ma-recommend kasi mataas yung interest rate niya at medyo magulo pa yung loan apps niya when it comes to their loan offer kasi ang dami nagpo-pop up dito like sila Muka, si Pinoy Peso. Hindi naman yun yung ina-applyan. Medyo magulo pa sa akin pero one thing is for sure, familiar sa akin yung mga loan app na ito at legit sila na naka-register sa SEC website pero doesn't mean okay sila. Well, anyways, ganito na lang. So, nakapag-try dito kay Credit Kaagapay or sa mga loan apps like kay Cash Me, Fast Cash VIP, kay Muka, kila Pinoy Peso, and etc. Paki-comment down below po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers kasi for me nga, hindi ko siya marirecommend talaga. Well, ako lang naman, wala pa rin ako magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry. Pero at least nabigyan ko kayo ng heads up and tamang expectation before trying this loan app. Nakita nyo yung loan process natin. Again, pag-isipan nyo pong mabuti. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Don't worry, palagi ako mag-update. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at clicking bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!